Pinaklaro yan dahil hindi basta-basta magpapile ng complaint kasi magsuswore yung isang tao na nag-file ng complaint na nabasa niya yung complaint, naintindihan niya yung complaint, kaya pumirma siya. Ayun. So yung verification ng mga mahigit 200 pumirma, hindi po nangyari. Walang nangyaring verifikasyon ng bawat isang pumirma. Kita-kita na may mga tinatawag na mga firma. Pero wala po kayong nakitang tamang verifikasyon. Yung mismong ipinail nila sa Senado. And that's among the basis of our information. Of our filing the petition. Sa verifikasyon na yan, dapat ba pinagdidebatehan pa yan sa plenary? Hindi naman. Not necessarily. Pero ayusin lang yung pagpapile. No? Plus the fact na wala nang debate, walang deliberation on what is the content of that complaint that they have initiated and filed with the Senate. So lumalabas sa para minadali ni Railroad. Is it the same po? In the words of Justice Corona, doon sa pinal ng petition sa Supreme Court, to borrow the term, blitzkrieg. Commonly term as the railroad complaint. No? Yun yung pananaw namin. So, hopefully, the Supreme Court will look into it and on the matter of procedure, siguro yung kabila, mabigyan ng pagkakataon na mag-comment. May iba pa po, attorney, na... Hanggang dito po, yung Senado at saka yung House. Yung sa pangalawa pong prayer natin na prohibition, yun po yung directed to the Senate. Asking the Supreme Court na because the complaint that was filed before the Senate is fatally defective, ika nga, hindi na ipagpapatuloy yung pag-i-hear ng impeachment complaint sa Senado. should not be entertained by the Senate. Ito po yung prayer niya, sir. Opo. Nag-taxus lang tayo ng taxpayers money, milyon-milyon. Ako yung hindi natin alam kung gaano katagal yung impeachment na yan. On the basis of sa pananaw namin, effective complaint. Okay. Para to save time, money, effort, ganoon po ba? Opo. Okay. You know, in so far as we're concerned also, may nagtanong din sa amin, bakit kayo? Kasi meron kaming interest na mag-file kasi kami yung mga botante na bumoto sa Vice Presidente. At magiging inotin yung boto namin kung mangyari yung isang bagay na sa pananaw namin, hindi sang-ayon sa saligang batas. Pero ito ba may basbas ng pangalawang Pangulo? Honestly, Henry, good that you asked that. Wala pong basbas, hindi po niya alam, nalaman niya na lang nung ipapahal na namin. Wala po rin basbas yung dating presidente tungkol dito. Private initiative lang talaga ito. Ng mga petition dito sa petition na ito. May mga reaksyon ho na, bakit ayaw nyo ipatuloy yung impeachment? May kinakatakot ba kayo? Ayaw nyo bang hayaan ng Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ay makapag-salaysay din ng kanyang depensa sa lahat ng bintang sa kanya? Bakit nyo pinatitigil? Sagot ko dyan, Henry, itutuloy ba natin yung isang complaint na depektibo? Good. Maliit naman yung complaint in the first place. Diba? Pinabaliktad natin yung, para bang tinatago na natin yung mali, ituloy na lang natin yung kaso. So, ganun lang siguro in layman's term, yung pananaw natin dito. Ayusin mo na nila yung complaint. Because they have the sole prerogative. And yung when I say ayusin natin sang-ayon sa talingang batas. At sang-ayon na rin sa kanilang internal rules. Nakita natin paano ginawa Okay. Pero mga ilang araw po ba natin ihintayin ang kasagutan po? Kasi i-include daw po baka sa on-bank session po ng Korte Suprema po. Sabi po ni SC spokesperson team. Hindi po natin alam. That will now be up to the Supreme Court to initially look into the complaint, the merits, and hopefully they will act on it initially. So, on how they're going to act on it, that will all depend on the Supreme Court. Pero kasi po, ang Senate naman po, ang sabi po ni Senate President Chis Escudero,
they believe na ang impeachment trial would begin after po ng State of the Nation address ni President Marcos, ano? So that would be this coming July. Would this be enough time para po tayo ay, ito nga po yung mga ginagawa nyo na po, I think dinadaan nyo naman po sa legal na proseso, pero would this be give us enough time para umaksyon po? That will really all depend on how the Supreme Court will at least initially view the petition that we filed today. But what is your feeling po, attorney, sa pagtanggap po ng, sa pagpasa niyo po ng itong mga, saloobin niyo po bilang suporta kay Vice President Sara? Opo, hindi naman po. Actually, pinag-isipan po natin yan, pinag-aralan. Kaming mga petitioners at malalim at mabigat na desisyon ito na mag-file ng kaso sa ginawang hakbang ng Kamara na sa palagay namin hindi sangayon sa kanilang batas. But you are confident, sir, na madi-dismiss po yung impeachment? Hopefully po. Hopefully. In other words, attorney, kami sinasabi ninyo, kung ang proseso, lalo na ang teknikalidad at ang hinihingi ng saligang batas ay nasunod, hindi naman kayo hahantong sa ganitong pagpetisyon sa Korte Suprema. Magandang tanong po yan, Henry. Naitanong din kanina yan sa press con. Kasi meron daw, kinote daw yung nabasa nila na merong quote yung kabilang grupo, hindi ko alam, na last-ditch desperate move ng pagpipigil ng impeachment. Naitanong ako yan at sinagot ko. Actually, akala ko ang tinutukoy nila ay tinutukoy dun sa tanong na yan, yung ginawa sa Kamara noong February 5. Kasi kung naitama yung ginawa nila sa February 5, hindi kami magpapile ng petisyon kung sangayon sa batas, sa ligang batas. Yun lang naman ang nakikita natin doon na pananaw at panindigan na nakita natin yung mali, lagay natin na mali, di kailangan natin gumalaw at magdesisyon so far as the error, the grave error that was committed. Alright.